So, good morning mga sir. Ito, meron tayong project ngayon or meron tayong gagawin na motor. Euro Model T. Ang papagawa sa atin ito, walang preno, sira ang knuckle bearing, walang minor, at tumitirik habang nasa biyahe. And then, ang pinaka main problem nito ay yung kanyang sa engine. So, tunog na sira daw yung connecting rod. So, tinesting ko siya. Then, maingay talaga yung kanyang makina. Then, sabi ko, sir, sa may-ari, observe muna natin yung dalawang parts. So, may dalawang panggilid. Tapos, doon sa isa ay sa may magneto side. Ito kasing motor na ito ay Bendix drive ang gamit. Habang kinakalas natin to ay shoutout po sa mga may-ari ng Model T. Ano na ba ang nangyayari sa mga motor nyo ngayon? Itong motor na to napakakinis pa at alagang-alaga ng may-ari. So, una kong ginawa dito, tinanggal ko yung cover doon sa may fuel tank. Kasunod na nating tatanggalin ay itong kanyang U-box. Kasama na yung upuan. Then mapapansin niyo nandoon sa ilalim yan ang kanyang karburador na ating pinagdidiskitahan na siyang salarin kung bakit walang minor ang motor na ito. So, sa pagbabaklas nito, meron lang siyang 4 na tornilyo na mahaba, then 4 na screw na nakaklip. So, madali lang siyang makakalas, then hindi na kayo maliligaw. Sa pagbabalik naman, ganun din, tandaan lang nyo yung posisyon ng bawat tornilyo para hindi kayo maligaw. At yun na nga, natanggal na natin ang U-box. Makikita na natin ang kanyang karburador kung ano ang sitwasyon sa lugar na ito. So ipapakita ko sa inyo ang video, sa video na ito kung ano ang dapat i-check kung bakit walang minor. So ito na yung actual na video ng ating ang mga motor nyo karburador kapag walang minor at medyo malinis na malinis. Medyo madumi po ang kanyang karburador. So dito tingnan niya, meron akong ipapakita sa inyo na dapat nyong i-check sa kanya. So una mong i-check dyan, sa mga hose, ito ay isang diaphragm na karburador. So ibig sabihin may mga hose siya na connected doon sa karburador at sa kanyang paghigop ng gasolina. So ito, napansin ko dito sa ating linya ng gasolina, yung hose at saka yung karburador na yan medyo nakalabas na, hindi na siya nahigpitan ng maayos. So kung mapapansin nyo yan, pinapakita ko sa video na ito na may butas yung kanyang hose papuntang sa karburador. Pangalawa, yan, hugot na yun dito ang karburador natin mismo ay nahugot na doon sa may manifold. Ito yung nagiging problema niya. Kaya siya ay walang minor. So, dahil kinalas na rin natin, papalitan na rin natin yung mga hose na yan. Sabay linis ng karburador para maging brand new na ulit at wala ng palya. So dito, sinuri din natin yung kanyang hose na galing dun sa ibabaw. So ang ginagawa ko talaga dyan, tinatanggal ko kasi yan dyan sa linya na yan kasi meron siyang pinakalock dyan. Habang umaandar yung motor, nag-up and down yung karburador, lalong nabubutas yung hose na yan. So wala siyang clearance o para makapag-play. So yan, tinanggal ko na yung karburador niya at atin na itong lilinisin. Kung mapapansin mo, napakarumi na ng kanyang karburador. Kulay libag na. At dito naman, yan, kakalasin na natin yung karburador na to. So meron siyang 4 na tornilyo. Ang ginagawa ko dyan, tinutok-tok ko sa Tagalog ay pinapalo-palo siya. And then, mas mabilis siyang makakalas. Hindi na kailangan ng pwersa sa pagbabaklas. So, meron siyang 4 na tornilyo para makalas. At makikita mo dito ang kanyang laman loob ng karburador. So, ang lilinisin lang natin dyan yung dalawang slow jet and main jet
na nagiging dahilan ng pamamalya niya. So, possible, barado yung kanyang mga butas-butas or hindi na makapasok yung hangin mismo doon sa loob. At isa pa, hindi na makapag-supply ng maganda yung carburetor niya. So, yan, wala namang tubig yung ating gasolina. Okay naman siya. At atin nang kakalasin yung slow jet at main jet ng carburetor na ito. So, ito ay diaphragm. Yan. Gagamitan natin siya ng compressor para mas mabilis matanggal yung kanyang lebi. So, medyo nahirapan pa nga kayo ilagay kasi napakalakas ng pressure ng ating carburetor. Ayan. Dire-diretso na tayo sa paglilinis hanggang sa ating matanggal yung mga libag ng mga kanya. So, kukuha ko dito ng flat screw para masundot yung kanyang mga jetties para makalas at matanggal, malinis natin yung pinaka jettings ng carburetor na ginagawa natin. Nandito yung pinaka problema ng carburetor na ito na naging dahilan ng pamamalya ng motor at minsan pa ay humahagok. So, kapag diaphragm nandito, napakaraming i-check, gagawin, lilinisin at papalitan kasi may mga hose siya na konektado mismo sa makina, sa manifold. Yung hose na trabaho niyan, hihilot siya ng hangin, magbubukas yung fuel cap, saka pala siya maglalabas ng gasolina papunta doon sa carburetor natin na magiging dahilan para umandar ito ng maayos at maging matino habang nasa biyahe, maiwasan ang pagtirik ng ating motor galing sa baradong carburetor. So yan, nabalik na natin at ito na yung resulta. Pinagpapalitan na natin ng hose na quality, makapal at matibay. So ito naman, kasunod natin gagawin, ito ang knuckle bearing. Kung napansin ko, kinalawang na yung knuckle bearing, kailangan ng palitan at lagyan ng lubricant.